sharing the mga ni isang kataga na ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. So last week, last 2 weeks, last week we have our fire and earthquake drill. There is a AKA, kanya. Salamat sa Ginoo ang mura o hiti sa pulis. Nag-alis siya tayo si Ayuban, Luloy. So, sa meron na chief of police sa kanang Diris Alicia dito sa Algor. So, moni ang itabo na ni Kuan, ni Montigo, dinhi sa church, ni Hill. Niya ang kuha na dito sa fire extinguisher dito na sa luwas. Mani nindot o kay mayong pasilidad. Dahil sa ibig fairness, kung sa nato ang dahil sa ata ang closing exercises. But let me focus there na ligtas talaga ang may alam. We need to know something in life so that whatever difficulties, troubles, and crisis become, we won't be panic, but what we do is just relax and do something for you to be safe. No? So, if you're going to look at the world today, even in our days sa Pilipinas, money ang nahimong itsura karon. So, tinukod ba ni? Fuel prices effective March 17. Sa kanina ba? Taas din ang mas itaas, no? Ang presyo sa langis. And there will be a domino effect of this kind of increase. And reading the news, most probably next week, karon ang mga prices is namin sa 108 ang crudo, 110, 112. So most probably next week, umabot ko sa 120 to 130. And napadyo'y mas mulala, matod pa sa balao, matod pa sa mga dungog, detection sa van na umabot pa din ko 300 to 500 per liter. So, sa laing na nasod, sa uban mo ni ilang ang presyo sa gasolina. So if this thing will happen, so there is a domino effect, the economy pabagsak, and the prices of the basic commodities. So, in times of crisis, sa may anay na putuhan. So, ligtas talaga ang may alam. And today, let me use the passage in the Bible in a story na dunay the people of God that were having difficulties, troubles, and crisis in their lives. And the Lord gave them the principle. God gave them His word through His prophet so that they will stay intact, they will stay composed in every situation that they have in their lives. And let me read you the passage in Jeremiah chapter 29, verse 4 down to 13. In this, the crisis that they were facing, the Israelite people they were captured by the Babylonian empires, and some of them will be exiled to that nation. According to my study, the Iraq is the modern Babylon, and the Iran is the modern ang Persia sa una. So let's look at the Bible. Tingnan na pulong sa Ginoo
this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. When they were in Babylon, because they were exiled, the Lord gave them the instruction. And the verse 5, in the midst of crisis, in their difficulties, the Lord said to them, build houses, settle down, plant gardens, and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons, and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Verse 8, yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says, do not let the prophets, the diviners among you, deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Verse 10, this is what the Lord says, with 70 years I completed for Babylon. I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Verse 13, you will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord. I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. In times of crisis, may the Lord gives us the biblical perspective when we face difficult situation in life. So in Jeremiah chapter 29, we will be studying this passage today, and may the Lord give us His guidance. May I ask everyone to please bow down your heads and let us pray. Father, in the name of Jesus, we come before you and ask your Spirit to move in our midst as you guide your servant and your people. As we study this word, Lord God, I pray that the anointing will flow to each one of us, that we will not just be reading in this passage, but Lord God, this passage will rima in our hearts, will speak to each one of us. And as I deliver this message, oh God, I pray that you will prepare each one of us. Whatever crisis, whatever troubles, whatever difficulties we will be facing, we know, Lord God, that when we have that wisdom and knowledge, we can be safe and secure, Lord God, in your mighty hands. Bless your servant and your people. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Amen. Ligtas ang may alam. So we need to learn something today, what we need to do in times of crisis. Ano ba ang dapat gawin in times of crisis? When the pandemic in COVID-19 ni abot sa tibuok kalibutan, sa baling yung dibuhat, nes niya aming COVID, nalanong ko sa akin, hindi naman ito hindi ko kalimot si President Duterte, ito ko na kayo sa inyong bahay, baka mayroong magalitan na hindi nila pasilan, doon mo kayo mamaskara. So, I don't know what will happen if the oil will increase fast. Saka, this will be a challenge. This will be a crisis. And I don't know. Ulod sa'yo na itong bago. But because we have the Word of God, the Lord will guide us.
About nga we are still okay today. You still have your savings in your bank. You still have your nakumidaghan nga kaptangan, may daghang mga butang. Kung ako yung istorya, na mo sa sakto na sitwasyon, pero huwag mo mag-listen pa. No, huwag pa ka mag-listen. Napatay daghang kwarta, daluan sa mga bulsa, sa mga bangko, napatay daghang pang-amin, na humay, napatay daghan na ato ang mga kasagingan o natuba, no? Huwag pa ka na sa kalisod, mga isukon. Pero ang pulong sa Ginoo karon naghatag nato og hipalo o kaalam kung sa'y buhato nato kung maabot man gani ang crisis sa atong nasod, sa atong palibot. Amen? So, number one, ang sa kunin atong buhaton in the context of the biblical perspective, according to this passage, kay ang mga Israelita ni the Israelite people, they disobeyed God, they started to worship idols, they don't listen to God, they walk in wickedness and unrighteousness, and the Lord allowed them to be exiled. Nga ang Babylonia captured sa mga nasod sa Israel o ang uban gidala ngadto sa ilang nasod. Kung saan they were in that kind of situation, God gave them that message. At sa mga buhaton nga nasakop ng Israel nasod, gigera ang Israel sa mga taga-Babylonia. Guilty sila na captured. Kung sabi na captured na ang mga tao na exile sila doon sa Babylonia, niabot ang kalisdanan, ang crisis, ang trouble sa ilang kinabuhi. But God's word nagpadayon para sa kanila. And this is the word, number one, sa panasa dito, yun ang Ginoo, don't give up, life must go. Maabot man gani ang crisis. When crisis come in our lives, in our province, in our country, don't give up. Tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay. Ayaw kang iba. Ngayon niya, asa na akong ikuha in verse 5, build houses, settle down, plant gardens, eat what they produce. Ang sultis Ginoo sa iyang katawan sa Israel, padayon mo siya magkinabuhi. Sa panahon mo na nasakop mo sa laing nasod, continue that life. Ningon ang Ginoo, tukon mong balay dito. Pananaw mo, kaon mo kung sa inagya. Karon, mabot magaling ni usaka man ang presyo, mabot man ang kalisod, di nataka pa bulot-bulot sa itong mga motor kay ang gasolina mahal, kunya, kuwang pa dyan. So sabi mo buhaton. Ay mo buhaton, hinahinay ka pamanday-panday sa bahay, repair-repair, bunsain, bulan-bulan na, panong, saging, panong pinchay, panong taon, panong ang sa ilangay panong, aron ko mas mula mauna o kalisod na tayo ma-harvest. Sunod po nga. Hello? Life must go on. Don't give up. And this is the word of God. Not to sa mga Israelita, nanisag sa tuwa. Isa niya, pagbinyo, Mary and her sons and daughters. Grabe, no? Daril. Yan niyo. Okay, practice na ba yan? Nagkakalang mata, no? Oo. Albino. Mary and her sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage. Kini konseptuhan nila Ginoo. Tuloy ang buhay. Hello? Tuloy ang buhay. Kinsa niya? So that they too may have sons and daughters. Kung iyon ang Ginoo, increase in number there. Do not decrease. Sa dihang niabot with pandemic,
Iabot sa to the church bumaba ang bilang ng simbahan. But there's a call. Pag nakakalistanan, when we will be facing difficulties and crisis, I am praying. You will still come to the church. Hello? Padayon ka po simba. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang laban. Amen? According to Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Amen. Hello? Kung ang kinabuhi sama sa pag-drive o bisikleta, para makapadayon ka sa Bisaya mo, tubong ka. Tubong na ito balansi ka. Dili pwede nga munda. Kinahanglan mo padayon. Kaya kung munda ka, sigurado matubong. Same with our life as a Christian. Amen? Kami mga tatay gabiin, nagtigo mi, nag-sharing mi, mga tatay, kunya ikantas ba GC? Langit ang hinungdan. Iparisan ko ni Fred Felipe, sa akong pagkabago, kay ikubo, impierno ang dunan ko. Manikapot yun ako, langit maamon ko. Kay dito, nagulat si San Pedro. Dito sa langit, kalipay maamon ko. Pagwa na'y luha nga muagas sa mga mata mo. Lunlun, buwawan. Okay, so kung pwede rin ito makakita sa mga. No, let's continue na. Mga tatay, nagtigog kahapon, we encourage each other. Na aliwala sa mga abot ng crisis kung saan mananong nagsaging. Mananong, ano sa mga ito pa. Tuloy ang buhay. Amen ba? Amen. Tuloy ang kinabuhi ng Kristo ano? Dili pa magyabag-yabag. Amen ba may soon? Tingnan mo ang tupad. Do not give up. Life must go on. Don't give up. Tuloy lang ang buhay. Ikatuwa, in times of crisis, don't be hasty, but pray and listen to God only. Kasi may buto sa buto hasty. Okay, pakita diya. So also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams and encourage them to harm. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Kung sa panahon sa krisis, ayaw mo dali-dali. Do not be hasty in making decision, in doing things in life. Kaya sigurado ka naman tayo gingon ang magdali, balik-balik. Kung sa may tuloy na ngayon itong buhaton, pag-ampusa, kung yan diri, ayaw paminaw o ayaw padala sa gisulti ni Rudy Baldwin. Nga naman, na ay makras nga bas. Kung sa una lang ginagawa sa kay bas. Na ay linog ng mga buka, linog.
Na ay mabalik na tulay di kay tulay di na tanan buhagi. Wala na dito. Ikaw na galing di palumong. So it will create panic and fear. Doon na tayo mahiman, di concentrate sa iyong buhay. Hindi nyo na pray, listen to God. Kung di mo na nyo na Ginoo, do not listen to the prophets, diviners among you, who deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. Muna, kung sa may akong buhaton, panahon sa krisis, maminaw pa sa Ginoo. Kung saan, panahon sa krisis, mas nindot na mabasa pa sa pulong sa Ginoo. Mas panahon sa krisis, manayot na giyas, kinumagampo. Kaya basta lagi na sa kalisod, kalisdanan, o sa yung tawad na ato na kiyahan pagdalit-dalit sa paghimong desisyon. Amen. Yes, lagi mga panahon, kinahanglan, mupalit ka gasolina, mupalit na ba? Tinawad mo na, pero mupalit-baling ka, panik na dito na, may baling. Panik na, may baling. Nag-reaction dito ako o murag gamay ito na kung ang tugas ron tag 2,000 kapin, almost 3,000 na. Kung yung taas mo doon ang gasolina, pamagpagag sipon bitin. Iprinda na dyan natin mga sipon. Ang tugas. Mahalo lang isang Pilipin, pag kumamani. Sinang ibig, supplier mo ng bugas. Look at life right now. Muna nga sa akong kinabuhi, itang galit-galit. Kinahanglan, punto por punto ang akong pagbuhat, hindi panahon ako. Dili ka halahala. Kaya kung maghala-hala ka, base pa na imbis makatabang na nato itong gibuhat, di na nung makatabang, makahatod na nung nato sa dili maayo. According to Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Abot pa sabot. In other words, don't get in a big hurry to do anything or everything. Panahon ba sa kalisdanan mga igsoon? Panahon ba sa krisis? Di na naman tabang sa kondising katao? Ano bang timuhan na naman kaugalingon? Timuhan? Muna ito ang taga-agpagtagan. Kaya basin, sigig na yung doon yung dito, nakay sa kasako, pamalo, sa kasakmon, kagawan, kagawan sa kasakmon. Sunod, kagawan, tutong na dyan may kagawan. Pagwilo ka sa pilat, hanag-hanag may doon kasakmon. Kagawan, para sa kasawa. Bakit dagdag mo man? O pumano ba? Hata. Kaya ganyan, kagawan, nag-aay sa amin ka na ay bugas kay Diyos bigay kaon. Masyado ng kagawan na. Gantap. Hindi na laban ang pistrip ng sako basta gamay nagsun. Puno na naman na. Di ba? Hindi na pistrip mo eh. Puno na. Sa araw ng hanap, siguro, pabot sa punto sa itong kinabuhi, nabinahan natin sa India. Doon na tayo ilain, itawag, doon na tayo ilain para sa punto. Mura pa sa mga Chinese, pag manayog ganit puno ang usa ka tao o prinsipyo nila o kamunggay,
taga-ipalwa, no? Taga-tuha. Kaduha, ikatulong na gani, pagkonsundang putla ang imuhang kamunday, ihatag kung sana o yan. Hindi alam o, ano? Maupuno na sakto, mamamahagi. Kung sige ko naghatag o isda, hindi mo sa tulungan o pag-isda, ikaw. In times of crisis, dili mo pasabot, nga dili na lang po ang tabang, pero limitado ang atong pagtabang ngadto sa uban, kay kibaw ta, nadula sa tayo pamilya, nga angay na natabang. Hello? Muna nga in everything that we're going to do in life, we need to na punto por punto din, karon ka na. So ako kay bawang sa likabot, as your pastor today, I'm praying, Lord, makayanan ba ang kung maabot o 300 ang gasolina, kung maabot o 500 ang fuel, kaya ba nila mo? Napapoy contact, di kan sa gawas, pero nalawa naman din yung contact, mayroon ito natin contact sa US, kay di abot sa diridalag na kuman. Mga Diyos, bisa usapan ng contact. The number you have dialed is not in service. The number you have been dialed cannot be reached. Hindi na nila to. Hindi na mo ma-reach. Paano siya? Ang po dito sa Ginoo, may isuon. I encourage everyone. Life must go on. Do not be hasty. Pray. Listen to God only. Kaya lumoy ko na oy. Panahon na po si Pinuel. Kaya si Pinuel, kung mga alas 10, alas 9, gabi, mayroon sa gutom day. Gutom. Ako ka sa market. Buy bread. Okay. Kung may gasolina, hindi ko lakaw. Sumanay. Balik. Panahon na po. May galing kayo. Dito sa minang gapas. Kung sa nakas, kung ano si first one, si Karen. Pwede ka din mo maliwanag ang kas. Ano sa anak? Diliwa po. Sabi, gano'n na patakaw. Ikuha mo. Kaliwa pa. Kata sa inyong anak, I need to pray. Lord, kumabot mo ganyan, i-allow ganyan mo. Lord, tagay disgrasya mo. Ayaw may masabi. Kaya di na mo kaya ang anak. Maghilap, mangayo. Manang, di ba ang may alam? Mahiso. Acknowledge God in your life every day. Ayaw dyan, di karoon panahon na, ayaw dyan o pagdalit-dalit sa kalangutan. Punto, sumahan sa piling. Ikakulo, araw mamamulit ka sa iyo. Ikakulo, do not lose hope. This shall come to us according to God's purpose. Sa tangang nawalan doon po ani, I don't know kung ako pa ni 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, or 1 year. Pero kabaw ko, kung i-allow ni si Ginoo, mahuman rin ako ni. Parehas pandemic. Kabaw ko pandemic, usa ka pastor na ang kailang. Kuan, mura siya o depressed siya, na-depressed. Ngayon na-depressed siya, anag siya na Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo, nasa trabaho. Magwali siya sa pulong sa Ginoo. Panahon sa pandemic, pagkano siya lugalingan, wala naman siya pulos. Wala naman siya pulos. Nawala na siya paglaong. Pero salamat sa Ginoo, nga katong pandemic, nahuman rin yung tumilabayra. O niya, karon padayon ta na naka-recover o mag-recover sa pangitabo sa pagkakas. Ningon ang Bible, may soon, this sa verse 10, this is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon,
Lumo ba ang 70 years? Gialaw sa Ginoo, 70 ka tuig ang mga Israelita mahimong ulipon sa Babylonia. Pero ngayon ang Ginoo, pag mahumaning 70 ka tuig, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Are you with me? Amen. Ngayon niya, ang Ginoo, mara pa ni kanunay na ito, i-quote na passage. It's in the context in verse 11, for I know the plans I have for you. Kung sa'y plano sa Ginoo, plano sa Ginoo na bisag dunay crisis, God will allow it to happen because God wants to mold each one of us. Tingnan sa niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Hello? Let's put it in our minds. When God will allow this crisis, this will not harm you, but God has a plan and purpose to prosper each one of us. Amen. Amen! Kahibaw tayo. Kasi kita madagan sa motor. Wah, ano ito bulan? Kaya wala may gasolina. So si Pastor Noel, mag-invento na ni siya makina na ang iyang itubil, tubig na. Listen po, tanduay. Kaya hindi ako nakita sa Facebook ba? Kung saan yung game mo? Tubig ko. Ang tanduay na yung tubig. Mahal na gasolina. Tubig siya. Pag gumasa isa ka longnik, pag gumanday ka sa motor, bangga siya. Nakupal pa rin pag isang motor kapil. Nakupal ka motor. Walang ayaw, tanduay tubig. That's what we don't know. That this crisis that God will allow it to happen in our lives, it will lead us to establish or start a good business. Ano man, kung ang magiging mabuhat, dito si kagulahuna, si kag-ampo, diyan kasi hindi mo, kumananhan, magiging mo ang ating kagalingon na business. So, dito, na-develop, kaya doon ay plano, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mga nisultis Ginoo, not to sa mga Israelite people that He allowed them to be in the Babylon for 70 years. Oh, grabe. Don't lose hope. This shall come to pass according to God's purpose. Muna, kanunay, ibutan nato sa tumunahuna as mga Christians that all things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Dunay mga butang na itugot sa Ginoo kay luyunin ang tanan, dunay katuyuan, maayong katuyuan ng Diyos sa atong kinabuhi. In Isaiah chapter 43 verse 19, do not lose hope in times of trouble. Why? For God is working in the unseen. God is working. Nagtrabaho ang Diyos. His hand is steady and His timing is perfect in bringing good out of difficulty. Amen. Munang ayaw bawas ka na naman. Padayon lang ta. Mga igsoon. Mahuman ra na kini. Mubalik ra lagi pud ni o tag 53, 54. Nitobe lagi po Diyos niya aming simana. Crudo 1,000 2 weeks ago 1,000 niabot pag 19 ka litro sa crudo. Pag kasunod simana, dasing simana 1,000
Wa ramang kabutog na po galito. O da kay kung ang imo